Okay. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po akong customer. Itinowing na po ito papunta dito dahil yung Hyundai Accent na to ay nilalagnat, nanginginig. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ang problema nito, kung bakit ito ay tinowing na papunta po dito sa amin. Isinakay na ito sa tow truck. Glenn, may kuha ba tayo ng pagbaba nito? Wala, no? Wala po. Okay, di bali. So, ito po ay nanginginig ang manibela. Ito po ay electronic power steering. So karamihan ng mga electronic power steering at nagkaroon ng ganitong problema, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang solusyon natin. Pero bago yung solusyon, ipakita ko muna sa inyo kung ano yung problema. Ito, mabilis lang po. Tignan nyo. Start ko. Ayan po nangyari mga kapatid. Sumino. Ayan. Ang kanyang power steering ay nanginginig. Hindi natin pwedeng pagtagalin to. Baka lalong lumaki yung problema. Okay, patayin ko na. Ayan, tulad niyan, patay na. Hindi pa talaga ma-shut off yung engine. Ayun. Delikado kapag yan ay ginamit mo pa, masisira yung motor. Ito po, hindi problema ang motor. Ang may problema po dito ay yung module. Punta ka rito. Pinagkakalas ko na lahat to. Tatanggalin ko ngayon itong module. Ito. Ito po yung EPS module. Ang init oh. Sandaling andar lang yan ha. Nag-init na siya. Okay. Kalasin ko muna. Mangilang-ilang sakit lang naman to, 4 lang. Ayan. Ayan. So ito po yung may problema. Itong module na to, itong Hyundai Accent. Ngayon, meron na po tayong pamalit. Ito po yung ating pamalit. Ayan. Kakabit ko na rin po. Okay. Yun. Kung hindi naman talaga para sa kanya, hindi siya papasok. Kaya hindi kayo magkakamali. O, ayan, o. Ito para dito. Ito namang isa ay para dito. So, dapat tumutunog. Okay. Yung isa, ganun din. Hindi rin pwedeng pumasok kapag ka baliktad. Ayan na. Nakakabit na. Sana okay na. Itong Hyundai Accent po na ito, yung pinanggalingan siya po nito, pati yung buong assembly gustong palitan. Eh hindi naman po, yung module lang talaga. Okay, sana okay na. Ayan. Oh, lambot na po. Ha? Wala na yung panginginig. So ito po, ang pinalitan lang natin ay yung module. Ngayon, kung ito gagamitin mo pa, nanginginig na yung manibela, pero magagamit mo pa eh. Maiikot mo naman. Kaya lang, mararamdaman mo talaga na nagkakaproblema yung ikot niya at nagbabibrate yung motor. Posibleng mabungian ka ng gears doon kung iyon ay gagamitin mo pa. Kaya po, nung dinala sa amin dito, diniagnose namin at nakita namin, yun lang ang problema. Yung module na ito, kaya pinalitan na po namin, ayan, ng bagong module. So ito okay na. Para doon sa may-ari nito, okay na po yung problema nyo. Ayan na po, wala kayong nakikitang check engine sa gauge. Pakita mo, Glenn. Ayan. So, okay na po siya. At ang importante po dito, yung manibela nyo, ay hindi po kayo na daya nung sinasabing kailangan baklasin ang inyong power steering assembly, yung inyong EPS. Ang tinakbo nitong Hyundai na to, itong Hyundai Accent 82,376. Baka merong mga Hyundai Accent dyan, expect nyo na magkakaroon din kayo ng problema kapag ka na-reach niya yung 82,376. So, ayan, nanakot na po ako. Kasi po, ganyan po talaga ang electronics. Ganun po talaga yung lifespan niya. Kaya kung sakaling kayo ay meron ding ganitong model ng Hyundai Accent, expect nyo rin na kapag ka na-encounter nyo na nanginginig na yung inyong manibela, wag nyo nang gamitin. Baka lalong mabungi yung gears ng motor nito at lalo pang lumaki ang gastos nyo kasi mahal na po yung pinaka-steering assembly po nito. So, mula po kay Autorans, ayan, ipinakita ko po sa inyo yung mga magiging problema. Kahit kayo, kaya nyong i-DIY to. Tanggal kabit lang naman kapag ka nagka-problema yung module. Bumili kayo ng module, maghanap po kayo ng, kung merong surplus, okay lang, pero mas maganda kung iyan ay brand new. Ito na po yung Ford Fiesta na DCT.
dual clutch transmission. Sinulit na nung may-ari yung pagkapagawa. Pinalitan na rin namin ng belt, yung kanyang serpentine belt. Okay na po yung DCT nito, yung pinakita ko sa inyong nung nakaraang vlog ko. Pero ngayon, i-atras abante ko lang. Kasi ang problema nito, dati walang atras. So ngayon, i-abante ko, i-atras ko para makita nyo po na tapos na po tayo dito, done na po ito at pwede na pong makuha nung may-ari. Mga kapatid, mahal po ang masiraan ng DCT. Mas mahal pa sa overhaul ng mga standard na automatic transmission. Kaya hanggat maaari, ingatan nyo po yan. Kung kayo ay walang garahe sa inyong lugar, expect nyo nakakalawangin talaga ang inyong transmission sa tindi ng moisture na malamig, tapos wala kang garahe, tapos umulan. Huwag po kayong mag-expect na tatagal ang inyong mga DCT. Talagang masisira po yan. Kung meron kayong nakikita ng mga Ford Fiesta at mga EcoSport na nandyan, nakatambak, hindi ginagamit dahil sira ang transmission, yun po ay dahil sa napakamahal magpagawa ng DCT transmission. Ngayon, yung mga galit sa electric vehicle, sabi nila mahal daw ang baterya. Ilang beses kang masisiraan ng DCT transmission. Yung iba, ang singilan dito, 110,000. Yung iba, 120,000. Magkano lang ang baterya ng electric vehicle? O, di ba? Kaya po mga kapatid, isiningit ko lang yon. Ingatan nyo ang inyong mga sasakyan dahil sa isang internal combustion engine, bilangin mo ang pyesa nito, libo-libo yan. Sobrang dami. Sa electric vehicle, isang motor lang. Wala siyang transmission. Ang maraming pyesa lang doon, yung mga bateryang pinagsama-sama, sobrang dami nun, libo-libo rin. Pero ngayon, dahil sa nagiging maganda na yung competition, nagmumura na rin po itong baterya ng mga electric vehicle. Pero sabi ko nga po sa inyo, ingatan nyo ang mga sasakyan nyo, tulad nitong Mazda 3 na to. Ipinakita ko rin sa inyo yan, nung nakaraang vlog ko, in-overhaul po namin ang transmission nito at okay na po yan. Ito naman ay okay na rin. Pwede bang makita yung may-ari nito sa vlog? Pwede bang makita? Halika sir, makita. Galing pa po kayo sir ng? Lucena. Oh, ayan sir, galing pa po ng Lucena. Si sir, ikaw ba may-ari? Sir, parang meron ka pang bodyguard ng mga gwapong mga army Ibang tropa yan. Ay, iba po ba sila? Oh, okay. Pero ikaw sir yung police. Sa PNP. PNP pala si sir. Sa Lucena po. Sa Lucena. May mga kaibigan ako dyan. Sila Rio na nasa munisipyo. Ewan ko, kilala mo yun, medyo maitim. Si Rio. So, si sir pala ay police. Ano sir? SP? PO1. PO1! Okay. Malapit-lapit na. Pagkagwapo, mabilis maging SP yan. Sir. Sir, pasauta ko sa tatay ko. Ay, nga po. Ano pangalan po ng tatay? Florencio Mendoza. Okay. Tatay, Florencio Mendoza. Napalitaan ko po. Opo, avid follower daw po kayo ni Auto Runs. Maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po ng mga vlogs ko. Sir Florencio Mendoza. Police din po ba si tatay? Retired Army naman. Retired Army naman. So, yun. So, ikaw nag-police, kuya. Ayan. Pagka police, sabi, ano daw yun? Yung show ni Bong Revilla. Walang matinig na police. Sa? Walang matigas na police sa matinik na misis. Panoorin nyo po yan. Alam nyo po kung bakit? Kami po ang nag-e-edit dyan. Sa iTransit Media Inc. Okay, mga kapatid. Idadagdag ko na rin po ito, malapit na po sa susunod na mga ilang buwan pa, ipapalabas na ang Encantadia Sangre. Panoorin niyo po yan, napakagandang show po ng GMA yan. Sir, ano pangalan mo? Flom, F-L-O-M. Flom Mendoza. SPO1 Flom Mendoza. From Lucena, papunta dito sa Antipolo, tapos na po yung kanyang Mazda 3. Test drive ko na lang itong Fiesta, ipapakita ko po sa inyo yung takbo po nito. Ito na yung susi ng Ford Fiesta na to. Paandarin na natin. Ayan. Baba ko muna yung bintana. Ayan, nabante ko lang po Ibabaligtad ko yung yung posisyon, Glenn. Wala ba akong tatamaan doon? Wala na. Okay, mga kapatid, okay na po ito. Papatayin ko na. So, ako po ay mayroong bisita rito. Yung bisita ko po ay galing pa ng San Miguel, Bulacan. Alam niyo po ba sa San Miguel, Bulacan, kapag kayo ay dumaan doon, papunta kayo ng Gapan o kaya Nueva Ecija, marami kayong makikitang nagtitinda ng mga chicharon doon. Sa San Miguel, Bulacan, hanggang sa Ildefonso yata yun no?
Kayo po yun. Yung nagtitinda ng chicharon doon, eto, customer ko, nagpapa-change oil po ba kayo? Opo. Kaya lang, wala silang dalang chicharon. Meron pala. Ayan po, ganyan kalalayo po ang customer ni Autorans. Galing ng Lucena, si Kuya, SPO1 na Mendoza. Kuya, ano po pangalan niyo, Kuya? Sunny Santa Ana. Sunny Santa Ana. Kayo po ba ay tubong San Miguel, Bulacan talaga? Taga San Miguel. Taga San Miguel. Pero ang lahi namin, taga Sibul. Sibul. Ano po yung Sibul? Barrio yun. Baryo po saan? Sa Bulacan din? Sa Bulacan din. Yun yung Sibul Spring. Yung sikat, yung oo. banyo. Oo. Doon ako pinanganak. Sabi niyo po, kamag-anak niyo si Tato Pando. Kamag-anak namin. Kamag-anak niyo yung dating mayor. Opo. Opo, tapos si Sa lolo. Mayor Ivy din. Kamag-anak din namin. Kamag-anak niyo, pamangkin niyo na po si Mayor Ivy. Hindi ko na alam kung paano kami naging magkamag-anak, pero magkakakilala talaga kami personal eh. Si Mayor Ivy po, kasama ko yan sa GMA7 noon. CityNet 27, nasa news po sila, CityNet News. Ako naman nasa merchandising ng CityNet. Magkasama kami noon ni Mayor Ivy. Ito po yung bisita ko, taga San Miguel, Bulacan. Pangalan nga po ulit? Sunny Santa Ana. Si Kuya Sunny Santa Ana at yung kanya pong ex-girlfriend. Ayun, no? Pakita mo yung ex-girlfriend ni Kuya Asawa Sunny. ko na ngayon. Asawa niya na ngayon. Sir, wag ka nang magdadalawang girlfriend. Linas Pork Chicharon. Pag dumaan kayo dyan, sabihin nyo, nakita nyo, napanood nyo sa Autorans yung si Kuya, at humingi kayong discount. Oy, mga kapatid, meron akong bagong laruan. Nandyan kasi ako sa Dico Farmers kahapon, kagabi. Bumili po ako nitong panghinang, kasama na rin itong mounting. No? Halimbawa, may ihihinang tayo na hindi mo mahawak-hawakan dahil mapapaso ka. O yan, ikiklip mo lang dyan. No? So, nabili ko to sa Dico, murang-mura lang. Kasama na itong panghigop ng tingga kapag tayo po ay nagtatanggal ng mga pyesa. Mga kapatid, may ipapakita ko sa inyong kotse. Ayan, tignan nyo po. Ang ganda-ganda ng kotse na yan. Yan po ay Mitsubishi Mirage na hatchback, 2017 model. 21,600 lamang po ang tinakbo niyan. Ito pong gagawin kong to ay hindi ko pa po ginawa ito sa lahat ng aking mga vlogs na ako po ay magbenta ng sasakyan. Pero dahil sa ang sasakyan pong ito ay pagmamay-ari po ng boss ko dyan sa GMA, nung ako po ay nagtatrabaho pa dyan, siya po ay HR namin. Hindi ko na lang babanggitin sa inyo ang pangalan niya. Napakagandang babae po nito. Ipinabebenta niya po sa akin itong kotse niya kasi siguro meron ng bagong car plan. Itong boss ko na ito, mura lamang po niya itong binebenta. 21,600 lamang po ang tinakbo niyan. Kasi ang bahay niya from GMA7 ay halos narito lang sa isang scout na wala pang 1 kilometro ang layo diyan sa GMA7. Ngayon, may history lamang po ito ng kolisyon. Nabangga po kasi doon sa right fender at na-damage po yung suspension, lower arm suspension, pati na yung bumper. Pero yung bumper niya napalitan na, yung fender niya napalitan na, napalitan ng radiator, napalitan ng condenser, lahat po ng mga pyesa ay pinalitan ng bago. Kaya lamang, dahil sa meron na siyang bagong car plan, kailangan na rin niyang ibenta itong kotse. Binabarat po siya ng ibang mga tumitingin. Murang-mura na nga po niya ibinebenta. Yan po ay 250,000 pesos lang ang kanyang asking price. Diyan po sa Mitsubishi Mirage hatchback na nakikita nyo. Yung parking po na yan ay diyan pa po sa parking ng GMA7 diyan sa Timog. Tingnan nyo po mga kapatid. Baka maibigan nyo at message nyo lang po ako or mag-comments po kayo dito sa vlog ko po na ito. Tawagan nyo ako. Kung gusto nyo, ay ipapakilala ko po sa inyo ang may-ari para kayo na po ang mag-usap. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking mga vlogs. Sana po ako ay nakakatulong at hindi po ako nakakagulo sa inyong mga isipan. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Sige, awa mo na yan. Sige, alisin mo. Takot ako! Pinalisin niya ako. Okay na, tingnan natin yung